pinapasukang trabaho o kumpanya at pati ang asawa ay isasama sa kakasuhan dahil sa hindi pagbabayad dito sa online dating apps. So tara't alamin natin kung ano itong mga pinagsasabi na naman itong mga online dating apps agents na ito, tumira ng tres panes. Okay? Pero bago lahat, maglalambing ako sa inyo na pakisuportahan po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakagustuhan nyo at nakatulong sa inyong video ito, malaking tulong din po ang inyong pag-like. Malaking tulong din po ang pag-share. At para lagi po kayong updated sa mga videos natin is pakihit lang po yung notification bell para sa mga usapang online dating apps at kung ano yung mga pwede nyong gawin kung sakasakali kayo nasasadlak sa ganitong klase ng mga suliranin na ginagawa ng mga OLA. Okay? Pero disclaimer, hindi po ako promoter. Ako po ay sumisilip lamang, nagre-review ng mga online dating apps at para magkaroon ako sa inyo ng shared real experience sa kung ano yung proseso ng kanilang pagpapautang at yung proseso ng kanilang paniningil para magkaroon ako sa inyo ng tamang expectation sa mga info na itinibigay ko sa inyo para maging aware lang kayo kung ano yung mga pinapasok ninyong mga online dating apps. So ito po, hindi ko na bubuin yung message na yan na nakita ko sa post doon sa isang OLA Victims Community Group. Yung pinakabuod na lang po, yung konteksto ang papakita ko sa inyo na ito yung sabi, excuse me, pursuant to Rule 3, Section 4 of the Revised Rules of Court, your spouse, if any, kung meron, will be included as a mandatory party dependent and attachment of conjugal assets will be sought where applicable. Ito pa isa, we will also seek the assistance of your company as record shows that you use its name for personal financial transactions that remain unpaid. We will formally notify your company's management or legal department regarding your actions, and if confirm, recommend appropriate action and include the company as a party to the case when warranted. O, di ba? Ang sabi, kung may asawa ka, ay isasama doon sa mandatory na kasabwat daw yung asawa at magkakaroon daw ng attachment. Yung kumbaga yung conjugal property ninyo, pagsasamahin, yun daw yung kukunin. Something like that. Yun yung pagkakaintindi ko. Linawin ko, hindi po ako attorney. Ito lang po yung base sa aking pagkakaintindi sa mga nakasulat ito. Kumbaga yung asawa at yung mga ari-arian na maaring makuha nila, just in case na magsampan ng kaso, idadamay daw nila at isasama doon sa mga dependent ng mga kakasuhan nitong mga online lending apps. At yung company, ganun din. Parang ganun yung sinasabi na dahil daw ginamit yung pangalan ng company para makapag-apply ng loan at pag nagpa-imbestiga sila at ino-notify ng online lending apps yung company doon sa kanilang legal department o sa company's management, ay isasama rin doon sa sasampang kaso kapag nagkaroon na ng warrant. My goodness. Actually, binasa ko itong Rule 3, Section 2.4. Wala akong nabasang ganoon. If I will look, wala akong makitang ganong klase ng isasama o something. Iba kasi usapin pagka utang ang usapin. Ulitin natin yan, Yung sinasabing revised na yun is parang may criminal cases, Yun yung pagkabasa ko ron, criminal cases. So, hindi ako paniwala sa mga ganitong klase ng mga atake ng mga OLA. Ulitin ko sa inyo, mostly sa mga ganito, lahat idadamay nila Linawin ko, ito talaga kasi yung kabubuhan na naman ng mga OLA agents na kung ano yung mga pinagpupulot dyan Hindi muna nabasahin ng maigi, pag-aralan ng maigi. Kung meron talaga silang legal department, minsan, di ba, sinasabi nila, meron doon silang higher department, meron silang legal department, papadilang ka ng demand letter, galing sa legal department, ayan. Pero hindi mo naman malaman kung ano ba talaga yun. Pero kung kayo makakatanggap ng ganitong klase ng mga messages, it's better to seek a lawyer talaga. Kunwari, may kakilala kayong abogado, o kaya sa company kayo, may mga kayong mga legal department talaga dyan, at meron kayong pwede lapitan, like kunwari, may law firm na pwede nyo mapuntahan o kahit bayaran nyo ng konti para sa legal advice, is ipaalam nyo nila. Okay, punta kayo sa mga PNP. Pwede rin naman kasi masasabihin naman nila kung legit yan o hindi. At kung may kaalaman din naman yung mga yan sa mga ganyang klase. Pero mas maganda, i-forward nyo na lang para mas maintindihan ninyo dyan sa mga gobyerno, mga ahensya ng gobyerno natin na makakatulong sa inyo. Pero ito,
sa tagal ko nang gumagawa ng mga videos at sa tagal ko ng mga experience, everyday ng mga harassments, kung ano-ano, lahat idadamay nila. Yan, yung kakasuhan nila yung asawa mo, isasama nila dyan sa small claims. Hindi pwedeng gawin yon kasi, tandaan niyo, ang utang ay magiging parte lamang ng dalawang individual. Kunwari, si lender at si borrower. Yun lang po yun. Kaya nga hindi sinasama yung mga ano unless they are being co-maker mismo or guarantor na talagang alam nila na sila ay ginawang guarantor ng borrower. Ibang usapan yon. Pwedeng isama rin sa kakasuhan kasi kung hindi nakapagbayad si borrower. Pero sa OLA, ulitin ko, excuse me medyo makatilala muna ko. Pero sa OLA, sa usaping online lending apps, no, kadalasan sa mga yan, hindi naman nila kino-confirm kung talagang yung contact reference na yan ay kilala o talagang nakausap o talagang nalalaman nung tumatawag o nung tinatawagan nila yung mga borrower na yan na ibinibigay mga number. Kunwari, ako, nagbigay ako ng contact reference, pero hindi naman nila tinawagan to secure o to be sure na alam nila na ako ay may utang doon. Hindi nila ginagawa yon. Just lalagay nila sa kanilang system, pati yung mga nasa contacts, ayan, kasama na. And then yung company, no, tatawagan daw nila tapos sabihin na ino-notify na sila ay isasama doon sa kakasuhan, kalokohan. Kasi si company, siyempre, doon nagtatrabaho yung tao mag-a-apply ka ng loan. Siyempre, tatanungin ng OLA. Maggagawa yan ng kanyang investigation o credit investigation kung saan ka trabaho, yung ano ba yung kumpanya pinapasukan mo, di ba? Kukunin nila yan para magkaroon sila ng sure na may pambabayad kayo sa kanila. Kasi kadalasan dyan, kukunin yung company number, yung address, yung mga Facebook page ng company, yan, kadalasan ginagawa. Tapos sasabihin, dadamay, wala namang kinalaman yung company doon sa empleyado na nangutang doon sa OLA. Tandaan ninyo. Ngayon, kung sasabihin nila, idadamay nila yon ito kasi yung mga dahilan kung bakit kadalasan sa mga empleyado ay nawawala ng trabaho. Dinadamay yung trabaho. Yung kumpanya pinapasukan ng tao. Diba? Siyempre, yung company na medyo hindi rin masyado updated sa mga ganitong klase ng mga panggugulo, pangharas ng mga tolongges na OLA, hindi na nagigets kagad yan Dapat sa mga ganon, alamin muna nila kung tama ba yung ginagawang procedure, yung process ng paniningay. Bakit kailangan idamay ng company? Gayong yung usapin ng utang ay dapat sa dalawang tao lamang o sa dalawang individual. Sa ulitin ko, the lender and the borrower. Parang ako, kahit sabihin nilang meron akong trabaho, hindi sila pwedeng basta-basta punta. Maliban na lang kung ako mismo yung nagsabi, pag kinausap nila ako, tinawagan, na maaari ba kami pumunta dyan sa company pinapasukan mo sa oras na ikaw ay libre at pwede kang makausap. Yan. Kung ako ay sumang-ayon, pwede sila pumunta. Pero, sa oras lamang nang wala akong gagawin o wala akong trabaho, like the break time, pwede yun. No? Pero, hindi ko rin pwede sabihin na ipapapasukin ko sila sa company. Maaaring sa labas lamang ng company, pwede yun. Pero kung sabihin na pupunta sa labas na basta, either pwede lang nilang tanungin kung doon ako nagtatrabaho o hindi. At hindi nila pwedeng isama sa kakasuhan yung company. Ulitin ko, ha? Kasi sa civil case, usapin lamang yan ng nangutang at nagpautang. Tandaan nyo pagdating sa korte. Yun lang po, ulitin ko, hindi po ako abogado. Ito ay base sa aking mga nararanasan at mga nakalalaman sa ating mga pagpupunta sa mga mass filing sa mga abogado na kakausap natin sa mga ahensya ng gobyerno. So, sana nakatulong ang video. Ito muli, maglalambing ako sa inyo na pakipalo po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube. Maraming po salamat sa uulitin.